lahat. Smile lang niya. Okay, salamat sa Panginoon dahil nakita ko kanina ay malakas ulan. So, excited na makasama kayo at makapagsamba. Kasi ito yung salita ng Panginoon. Yan, nakikita natin sa harapan. Ito yung pag-aaral natin. Okay. Ang pag-aaral natin yung salita ng Panginoon. At maraming salamat sa inyo sa inyong pagdalo. Kasi sabi ko, pagtitipon. Huwag kaligtaan ang pagdalo sa pagtitipon. Napangalaga po yung pagtitipon na yan. Mamaya makikita natin yan kung ano yung importante, bakit nagtitipon tayo. Sa oras na ito, araw na ito, di aksidente na inibersaryan po ng church. Hindi pa yung purpose law. Bakit tayo ay nagkakatipon dito? Tayo muna ay lumuko ang ating mga ulo at ipigit po natin yung ating mga mata. Tayo ay manalangin. Panginoon namin Diyos, maraming po salamat na kami Lord ay nagkakatipon para sa iyong presensya, para sa iyong pangalan. Nais namin Lord na humingi ng mga pagpapatawad sa iyo at para yung mga pagkukulang namin, gawa namin kasalanan. Nandito kami Panginoon upang patuloy mong linisin at baguhin po ang aming mga buhay. Dahil napakahalaga po ng pagtitipon ito. Ito po ay banal sa iyong harapan. Nawa Panginoon, ikaw ang Diyos na manguna sa buhay ng bawat isa. At itago po lamang Panginoon yung abang lingkod. Hindi po ako ang makita, hindi po ako marinig kundi ang salita mo at ang iyong presensya ang madama ng bawat isa. Sapagkat ang pagtitipon ito, Panginoon, kami hayag sa iyong harapan, hayag sa iyong paningin. At alam po namin, nakasama po namin ngayon sa aming kagitnaan ngayon. At lahat ng puso ng mga tao nilang mo, nandito ngayon sa iyong harapan, Panginoon, ay wala po kaming may tatago sa iyo. Kaya Panginoon, maraming salamat po. Ay gunawa ang maghari sa aming mga buhay. At i-guide kami ng iyong salita ng mga pagbabago ng aming mga pananaw dito sa mundo. Lord, maraming po salamat. Ito po sa dalangin namin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Ito po lang ako po natin ang Panginoon. Okay po, kompleto na. Dumating na po yung pastor natin sa Patan. Okay po. Tunay nga ang Panginoon ay laging kasama natin. Hindi po ako yung tatayo ngayon. 12 taon na pinagtitiwala ng Panginoon ang mga mananampalataya niya. Ngayon lang na 20th anniversary na nakapagtayo pa magdala ng kanyang salita. Sa kalimitan, lagi kumuha kami na magsasalita dito. Ay sa ngayon, ito napagsaglihan ko, humingi sa amin ng pasensya kasi mayroong seminar sa Manila. 10 araw lang po. Sa 15 sa yung balik niya. Kaya ito, dahil sa salita ng Panginoon, yung pinitanggihan, alam ko na ang salita ng Panginoon ay may biyaya na sa aking mag. Ito yung po, salita natin ngayon. Matthew chapter 15 verse 25. Basahin natin. Sabay-sabay. Huwag natin kalimutan sa ating palakasin natin ang buong sa isa. Wow.
Napakaganda po ng salita ng Panginoon. Bakit palakasin natin ang loob ng isa't isa? Ibig sabihin, mayroon tayong panghihina spiritually. Amen? Amen. Pag tayo may sakit physically, laglag man yan o posisipon tayo, mayroon tayong panghihina. Sa spiritual na buhay, pag ito'y pinaligtaan mo yung araw ng Panginoon sa pagtitipon, mayroon pong panghihina. Pero bago po yan, tingnan po natin kung sinabi ni Jesus, ano ba yung pinakamahalaga yung pagtitipon niya? Matthew chapter 18, verse 20. Tingnan po natin. At mayroon tayong kasama natin na hindi natin nakikita kayo. Sabi nito sa chapter 18, Matthew chapter 18, verse 20, sapagkat saan man may dalawa o tatlo na nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Kaya, kalalitin mo nung katabi mo, kapatid, huwag kang tutulong-tulong ka, kasama natin si Jesus. Kaya pag mayroon matulong-tulong dahil gising sa medyo. Kasi sabi ni Kristo, dalawang tatlo nagkakatipon dahil sa kanyang pangalan, kasama natin siya. At ito, inibisan nito, yung mga taong itinatakbo ng Panginoon. Kung kailan tinawag ng Panginoon ang mga tao at nanampalataya sa Kanya at naubusmahan at sumunod sa Kanyang tutuban, ito yung pag-celebrasyon sa mga taong sinili ng Panginoon. Kaya ang salita ng Panginoon ay tayo ay ginagarantihan ng Panginoon. Yung nakasama natin ang Panginoon. At ito po yung salita ng Panginoon sa umagang ito. Ito yung pinaka-tima natin. Okay. A cult of prisoner. Isang tawag upang magkata. Wow. Sabi dito, palakasin ang loob ng isa't isa. Tinawag tayo ng Panginoon upang magtyaga sa paglingkod sa Kanya. Ano man sitwasyon sa buhay natin, alalahanin natin na ang Panginoon tinawag tayo. At lahat ng lakas ay galing yan sa Panginoon. Tinawag tayo upang magtyaga. Okay, actually po, ang box po ng Hebreo, balik 30 pages lang po siya. Kaya kung titingnan nyo ang kasunod nitong chapter 10, chapter 10, tapos chapter 11, makikita po natin yan yung mga bayani sa matyaga sa pananampalataya. Lahat ng mga tao, umpisa kay Abraham, kay Enoch, kay Noe, lahat nakalagay po dyan sa buong chapter ng chapter 11. Yung mga taong nagtyaga. Kaya isinulat ko ang Hebreo at walang tinutukoy na manulat yan at hindi naman si Pablo at isang nagsabing scholar na ay nagsulat ito isang matandang Hebreo. Ang purpose ng salita ng Panginoon sa Hebreo upang ang mga mananampalataya ay palakasin. Bakit? Hindi natin alam ang pagdating ng Panginoon. Kailangan natin masigla yung spiritual na buhay natin. Kaya si Pacquiao, kung siya ay naglalaban sa boxing, daming training. Daming training po ni Pacquiao. Dahil alam niya na mayroon siyang laban. Tayo rin, habang hinihintay natin ang Panginoon, mayroon din tayong laban.
spiritual warfare. Na umiiral dito sa mundo. Yung mga masamang espiritu na ginagamit ng tao upang hindi kilalanin si Kristo, upang hindi kilalanin ang dadalhin natin salita sa buhay nila. Yun ang kalaban natin. At wala tayong gagamitin dyan na ibang armas o sandata man. Walang iba kundi ang salita ng Panginoon. At ito yung purpose ng sulat ng review upang palakasin ang lahat ng mga manampalataya. Dahil alam ng Panginoon at alam ng sulat na tayo ay may kahinaan sa pagdating sa paglilingkod ng Panginoon, sa pagdating sa pagkikintay. Ang magsasaka po, mayroong 4 po yan na principle. Kasi mayroon po tayong 4 na practical dito. Ang magsasaka po, alam niyo po, sino nakakaalam sa magsasaka? Ako, lumaki talaga po magsasaka kasi hindi ako sanay sa dagat. Isang misis sinama ko ng mga anak ko, yung sumid-sumid nila. Tapos kayo, wala pa nga nagkakikuha, ginatot na ako pa sa bigat. Kasi inasuka ko kayo, malugat talaga sa biyahe. Kaya nabatot ako na para nagadaraw sa kabasaan, nagadaraw sa salta. So kahit po sila ang buhay. Pero ito kasi, 4 na prinsipyo ang isang na magsasaka. Una, ang magsasaka ay katyagaan maghintay. Alam niya ano mang itinanim at dumadaan sa proseso bago ito anihin. Ang proseso ay kasing halaga rin ng produkto. Ang magsasaka daw ay matyaga na nagpapakiramdam sa kanyang bukirin. At ito yung pangalawa, ang magsasaka ay maagap at masipag sa maagap at masipag. Yun ang pangalawa na prinsipyo ng magsasaka. At ang pangatlo na magsasaka, mapagmatsyag. Lagi niyang pinagkaramdaman ang nangyari sa kanyang paligid. At ika-4, ang magsasaka ay winning attitude. Lagi siyang tumatanaw sa araw ng pag-aani. Yun ang principle na magsasaka 4. At tayo meron din po tayong 4 na praktikal dito sa ating pagtitipon. Dahil ang pagtitipon na ito ay lugar o araw na ginawa ng Panginoon na banal para sa lahat ng kanyang mga manampalataya. Sa panahon po, bago lumating niya sa verse 25, ang context, nag-umpisa tayo sa 19. Nasabi dito, kaya mga kapatid, tayo malaya ng mga pasok sa lakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Kristo. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang dalapos hanggang sa kabila ng talim at ang talim na ito ang kanyang katawan. Malaya na tayo mga pasok. Bakit po? Ito po ang kwento ng salita ng Hebrew sa buong context, umpisa sa Levi. Ang Panginoong Isos, yung laging ginagawa ni Moses doon sa Egypto, kung alis sila at pupunta sila sa Promised Land, lagi silang naghahanap ng karnero upang mapatawad ang mga kasalanan ng tao. At yung karnero na yun, yung kordero na yun, nagrepresente po yung kay Jesus. At ngayon, natupad na kaya malaya na tayong mga pasok sa dakong kabanal-banalan. Dahil noon ang simbahan sa Jerusalem, halimbawa ito yung simbahan
kasiyahan ni Jerusalem, mayroong kwarto dito at mayroong pinakakwarto doon na ang makakapasok lang doon ang pare o kaya ang hari, ang king. Siya lang ang makapasok doon. Doon sa pinakabanal-banalan yun. Dahil ang gagawin doon ng pare, ahalang siya doon ng samiro para sa isang taon na kasalanan ng mga tao. Ito po ang salita ng Panginoon. Dahil sa dugo ni Kristo, malaya na tayong makapasok. Ibig sabihin, malaya na tayong makalapit sa Panginoon. Yung kasalanan mo, kasalanan ko, kasalanan natin lahat, ay binayaran ng ating Panginoon. Hindi karmiro. Hindi na pumayag ang Diyos na karmiro pa ang ihalad ng mga tao. Kundi mismo ang bugtong ng anak para sa atin. Dahil hindi tayo makakalapit sa Panginoon kung walang mangyayaring paghandog sa ating nagawang kasalanan. Ngayon, yung sinabi ni Moses na naghalad siya ng karnero at naganap, si Jesus ang manap. Dahil ang plano ng Panginoon, lahat ng mga tao may kasalanan ay mapatawad at makalapit sa Kanya. Dahil banal na ang Diyos, tayo ay makasalanan, hindi tayo makakalapit kung walang dugong dumaloy doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya napakabuti po ng Panginoon na binigyan tayo ng chance upang makalapit sa Panginoon. Binuksan niya para sa atin ang isang bagong buhay. Ibig sabihin, yung dating makasalanan na buhay, dahil sa dugo ni Kristo, ay binigyan tayo ng bagong buhay. At yung bagong buhay na yan, ito na ngayon. Kaya nagkakatipon po tayo dahil binigyan tayo ng bagong buhay. Si Pastor, kung hindi binigyan ng bagong buhay, ngayong linggo ito, nandun at ngayon sa Kalpe, kasi pista ngayon. Mayroon doong Kristo na nagsisigaw, Sitiges, Logis. Kung yung dating buhay ko pa. Kaya napakabuti ng Panginoon, tinupay na ang kanyang pangako ng lahat ng mga tao ng makasalanan ay bibigyan niya ng bagong buhay sapagkat hindi tayo karapat-dapat na makalapit sa Panginoon. At yung dating na yun, yung kurtina na yun, yung kurtina doon sa last sa kwarto, mayroong kurtina na punit po yun. Napunit. Dahil ang ibig sabihin ng pagkapunit ng kurtina yun, nakapresente yun sa katawan ni Kristo. Na napako sa cross, na ang alitan ng mga Hudyo, Griego man, o Hintil man, ay tinapos niya na. Tingnan po natin ang Lucas. Tingnan po natin itong sinasabi ko. Lucas, tingnan po natin yung pagkasulat ni Lucas nung si Kristo ay nandoon na sa krus ng Kalbaryo. Lucas chapter 23, verse 45. Sabi po dito sa 45, nawala ng liwanag ang araw at ang tabi ng templo na punit sa gitna nila. Ang ibig sabihin ko, yung lahat na sugat, latay, na 39 sugat ni Kristo, pinubos tayo sa lahat nating kasalanan. Kaya napunit ng tabi dahil ipinagkasundo ng Diyos ang Hudyo, ang Griego, ang Hintil tayo na walang dinudiyos. Tayo na malayo sa Diyos, nagkaroon ng Diyos sa pamagitan po ng kanyang anak.
Kaya, mga kapatid, ito pala yung pagtitiko natin. Napakahalaga sa bawat isa sa atin. Dahil hindi mo isang katiting na kudlit sa ating buhay, wala tayong nagawang mabuti. Wala tayong nagawang mabuti. Kundi ang Diyos ang gumawang mabuti sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya salamat po sa lahat na nandito, lalo na yung mga bisita. Salamat na kayo nakapagdalo sa pagtitiko nito. Kasi lahat tayo ay pinatawag ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang banal na dugo. Kaya unang praktikal, anong sinasabi? Ano ba? Okay. Mayroon tayong personal na pag-accept sa Diyos. Dahil binayaran na ang lahat nating kasalanan at wala tayong nagawa kahit isang mabuti sa harapan ng Diyos, ito lang yung hinihingi sa atin ng Panginoon. Hindi tayo makakalapit kung wala tayong relasyon sa Panginoon. Kailangan lang natin tanggapin ang Panginoon sa buhay natin. At anumang oras, kung tayo ay may relasyon sa Panginoon, kung tinanggap natin siya, anumang oras, makakasama natin ang Panginoon. Kaya nga yung kasama niya na pinako sa krus, sumabi lang, Jesus, kung nandoon ka na sa iyong karyan, isama mo naman ako. Sabi ng Panginoon, ngayon mismo, isasama kita sa aking paraiso. Kaya namatay yung isang tulisan, iniiwan yung katawan niya sa krus, na yung espiritu na buhay na, kasama doon sa paraiso. Bakit? Tinanggap niya si Jesus, na nananampalataya siya na si Kristo ay anak ng Diyos, na tagapagligtas sa lahat ng lahat ng mundo. Maligtas. Dahil sa ginawa ng Panginoon. At tinanggap siya ng isang taong makasalanan. Isang taong mangnanakaw. Kaya gusto ng Panginoon na tayo ay magkaroon ng tunay na relasyon sa Kanya. Pinapayagan tayo ng ating malinis na buti na pumasok sa presensya ng Diyos. Dahil sa ginawa niya ni Jesus sa dugo doon sa krus ng Kalbaryo. Ang ating katawan ay nahugasan ng dalisay na tubig at talagang naglalarawan ito ng isang paglilinis tulad na pagbautismo sa atin. Kaya doon sa pagbautismo, yung lahat ng tumanggap sa Panginoon at nanampalataya, mayroong dalawang simbolo doon. Yung paglubog doon sa tubig, pinatawad na tayo ni Lord ang ating mga kasalanan. Hindi yung tubig yung luminis sa atin. Ang luminis sa atin at nagbayad sa atin yung kanyang dugo. At yung paghawas natin sa tubig, pag-ahaw natin sa tubig, nagasimbolo yun ng bagong buhay kay Kristo. Dahil yung sinasabi sa verse 22 ng ating talata. Na binigyan tayo ng bagong buhay. Binigyan tayo ng isang bagong buhay na daang galagos hanggang sa kabila ng tabing. At ang tabing ito ay kanyang katawan. Yun. Nasagot na yung sinabi doon sa Lucas na napulit yung tabing pala yun yung katawan ni Kristo.
na hinandog para sa lahat ng kasalanan. Alam niyo po, hindi lang po sa amin na mga member sa simbahan o mga mananampalataya o mga tumawag kay Kristo na kami lang ang tinatawag. Kahit sa inyo po ng mga bisita na hindi po member ng simbahan ito, lahat po tayo, pinatawad tayo ng Diyos sa ating nagawang kasalanan. Pero kung hindi mo pa tinanggap si Jesus sa buhay mo, malamang wala pang relasyon si Lord sa buhay mo. Kasi pag sinabi na tinanggap, accept natin ang Diyos, ibig sabihin, relasyon. Ikaw tapos ang Diyos ay ninumbalik ang relasyon mo sa Kanya dahil doon sa ginawa niya sa doon sa krus ng Kalbaryo. Ito yung gusto na mangyari ng Diyos sa buhay natin. Hindi ka mabaptis, ano man yung religion mo, kasi wala naman sa religion ng kaligtasan. Ako, tayo lahat tayo hinugasan ng kanyang dugo. Pero kakaiba lang. Kung hinugasan ka ng kanyang dugo, pinatawad ka ng kanyang kasalanan, ngunit wala kang relasyon, mayroon kakaiba. Bakit? Tingnan mo natin, 1 chapter 1 verse 12. Ito yung kakaiba. Pagka sasabihin mo, pastor, kakaiba. Saan man na hinugasan ng dugo, pero kakaiba. Kakaiba po mga kapatid. Tingnan po natin ang salita ng Panginoon sapagkat ito yung totoo. Chapter 1 chapter 1 verse 2. Sabi nito, subalit ang lahat na tumanggap at sumampalataya sa Kanya, binigyan niya ang karapatan na maging anak ng Diyos. Yun lang po mga kapatid, ang kakaiba. Paras tayo hinugasan ng dugo, paras tayo pinatawad, pero mayroong kakaiba pag wala kang relasyon sa Panginoon. Ano yung kakaiba? Hindi ka anak. Mahirap po. Sa may mga pamilya na nandito, napakahirap. Ang anak natin mayroong nakahalo na hindi naman natin anak at tumatawag sa iyong papa. Di ba, mga tatay? Napakahirap. Baka matagal tayo ng ating asawa. Baka sabi na, ito, bakit tumatawag sa kanyang papa? Tapos na nagtawag papa, pansilingan, anak po sa silingan. Napakahirap po mga kapatid. Kung hindi tayo tunay na anak ng Diyos. Kasi ang tunay na anak ng Diyos, sabi nito, mayroong pagtanggap kay Jesus. At mayroon siyang panampalataya. At kung mayroon tayong panampalataya, pagtanggap sa Panginoon, sabi po dito, ang pagdalo sa ating pagtitipon, berries pa lang, sabado pa lang, excited ka na makaharap mo ang buhay ng Diyos. Na gumawa ng mga bagay sa buhay natin kung paano tayo maging tunay niya na anak. Kaya sabi niya sa verse 21, tayo ay may isang pinakapunong pari na namamahala sa sambayanan ng Diyos. Kaya lumapit tayo sa Diyos na may pusong tapat at may matibay na panampalataya. Kaya sa Kanya lumapit tayo may malinis na buhay sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay ng tubig ng ating mga katawan. Pangalawa, ano yung pangalawang praktikal? Dapat lumabog tayo sa ating panampalataya. Ito yung sinasabi niya. Sa verse 21.
lumapit tayo sa Diyos na may matibay na pananampalataya. Ang ating pananampalataya hindi siya maging istro kung hindi tayo malako. Hindi ko siya maging matibay. Hindi tayo makapagpapalakas ng loob sa isa't isa. Gaya ng pananampalataya natin na naghihingalo-hingalo na. Di ba meron sinabi si Kristo doon sa Lucas? Sabi ni Jesus, yung bulag, nagtakay sa lapo niya bulag. Ngayon, kasi bulag, nawakan niya pala sila bulag. Pagdating doon sa unahan, mayroong bangin. Yung nag-agay para sila nahulog. Bakit? Para sila hindi nakita. Kung ang buhay natin hindi tayo lumalago sa ating pananampalataya, hindi tayo makapagpapalakas ng loob, hindi tayo maka-encourage sa kapwa nating Kristiyano. Kung ang ating spiritual na buhay, sabi ni Kristo, parang ilawan na wala ng gasira. Wala ng gas. Umaadap-adap na lang. Sino yung papalakas? Sino yung papalakasan mo rin? Kung ano yung nakikita sa buhay natin, ganun din yung spiritual na buhay mo. Kahit anong sabi mo doon sa kanya, kahit anong pagpapalakas mo doon sa kanya, dahil nakikita sa buhay natin, ang aalap-alap yung spiritual na buhay natin, hindi po lalago sa kanyang pananampalataya. At hindi siyang tatagal sa paghihintay sa Panginoon. Kasi itong Hebrews na ito, itinuturo ko ito sa atin ang salita ng Panginoon. Dahil ang pagbalik ng Panginoon, siya lang nakakaalam. Pwede matagal lang ang Panginoon, pwede madali lang, pero tayo, ano ba yung dapat ihanda natin? Kung ang ating spiritual na buhay ay adap-adap na, hindi lumalago. At paano tayo magpapalakas sa isa't isa? At paano tayo namin makadalo sa ating pagtitipon? Diba? Paano tayo namin makapagdalo sa ating pagtitipon kung ang ating spiritual na buhay ng hihinahan? Ay pag naghihina na yung spiritual na buhay natin, naku po, napakadelikado yan. Dahil sa ating mga kapatiran mismo ay maiiyak tayo. Kahit kapatid natin sa pananampalataya, maiiyak tayo. Bakit? Mayroong problema yung spiritual na buhay natin. Mayroong problema yung spiritual na buhay natin. Kaya nga lumapit tayo sa Diyos na may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayo na may malinis na budi kapagkat malinis na ang ating mga puso. Inugasan ang dahil sa ina. Ito po yung pangatlong. Pangatlong praktikal. Tangkilikin o pagganyak na mula sa isa't isa. Tangkilikin. I-encourage. Sabi sa Bisaya, maramdaman abi-abi. Ang pagtitipon na napakahalaga ito, dahil katulad po nito, kung mayroon sa inyo naghihina na sa spiritual na buhay, na hindi natin siya nakasama ngayon, delikado. Delikado naghihina ang kanyang spiritual na buhay. Bakit? Ito yung itinuro sa atin ng Panginoon. Na huwag natin kalimutan yung pagtitipon. Dahil, anong purpose? Yung malakas ang spiritual na buhay, yung lumalago sa spiritual na buhay, dito sa pagtitipon na ito, ay magiging modelo natin. Mapagbubutan natin. Si sister, si dad, daming problema. Daming pagsubok. Ang inagay sa buhay ko yung dami. Bis na bis pa sa paghusip kay Lord. Grabe pa ang pumalakpak. Pero iba nakataas ang hamot. Ang mga Kristiyano daw, ang mga mananampalataya daw kay Kristo,
tumataas daw lang ang amot kung may huldak sa mas. Tama. Pag may huldakan daw sa mas, ang sabi sa huldak, taas ang naman, isang sila mo. So, subong kamot. Ang bigat taas ng mga Kristiano. Pero kasi mahan pa mga itong ginagamit ko. Para itong ginagamit na lawas na ginago ng Panginoon. Para itong gamitin itong katawan nito. Sa ating pagkitiko na si Lord ang mag-glorify sa bawat isa sa atin. Ginawa ni Kristo sa loob natin kaya ang paglukas ay nagsalita ng isang pagluok na mula sa ating mga kasalanan. Kaya maaari na tayo lumapit sa Panginoon. Mayroon na tayo ng kabuluhang pribilehiyo na nag-uugnay sa ating bagong buhay kay Kristo. Last, pang-apat na praktikal sa ating pagtitipon, tayo ay sumasamba. Ang pagtitipon pala, ang pinakasintro kung sa kahoy, ang pinakarupas, ang pag-usip kay Lord. Wala nang makakahigit po niya. Dati po ang buhay na wala pa ako sa Panginoon. Maraming pagtitipon ang pinaalan ko. As patuloy, alam niyo yung patuloy kasi yung sabi niya, yung 3 bata, malimit ako dyan magtitipon. Magtitipon yung 3 baydin ko. Malimit ako dyan. Akala ko yung magtitipon na yun ang kasiyahan ko habang part. Ang pumili na kayo nakapot sa balay mo kasi kwarta, away ba? Kaya ang pagmakal sa surat, naperte pa. Pero napakaganda po, nung tayo ay hinugasan ng Panginoon ng kanyang pananalog na pakaganda, yung pagkatawag sa atin ng Panginoon. Binigyan tayong pagtitipon na panghabang buhay. Sabi doon, dalatos doon sa kapalit pala. Hanggang doon sa presensya ni Lord, dadalhin po natin itong pagtitipon natin. Amen? Mga kapatid, practice lang po ito na pagtitipon natin. Kaya kung practice lang ito, dapat huwag po natin kakaligtaan. Si Pacquiao kung may laban, walang feeling na kinakaligtaan niya. Dapat, step by step, lahat yan ay dumaan sa kanya. Ito rin ang salita ng Panginoon na kailangan dumaan din tayo sa proseso sa ating pagtitipon na ang pinakasentro, ito pala yung ating pagsamba. Ang mga Kristiyano, ang mga mananampalataya kay Kristo na nagkakatipon ay hindi dapat pabayaan ang kanilang espiritual na buhay upang makatulong sila sa ibang mga Kristiyano. Ang mga mananampalataya kay Kristo, hindi daw dapat natin pabayaan ang espiritual na buhay natin para makatulong tayo sa ibang mga mananampalataya. At kung itong sinabi ko kanina, kung ang ating spiritual na buhay ay nag-adapt na at i-encourage natin yung nanghihina, wala. Walas tayo mahina. Pero kung ang isa ay malakas at i-encourage yung mahina, lalakas po siya. Mayroon pong kwento na. Dalawa po na aso. Yung isa puti, yung isa itim. Ngayon, tuwing linggo, pinadala doon sa kalsada sa bangkita para pagkawain yung dalawa nasa kulungan. At yung mga tao naman, kasi mahilig naman sila sa sugal, pustahan, sabi yan. Dito ako sa itim, dito ako sa itim. Manalo to kasi laki ng katawan.
Dahil may pahinito ako sa puti, sigurado ko puti. Yung pala ng may-ari, pag once na pinagpapalaban nila, kung gusto mo na talunin yung puti, yung itim na aso, bumusugin na. Masarap ang pagkain. Tapos yung puti walang pagkain. Ito lang. Tahan ng mga tao. Ay lumaban na kayo. Talo yung puti. Pero ang nakakalam ng noon, yung may-ari ka, talo yung puti. Sabi ng mga tao, bukas, sa puti ako. Sa puti naman ako. Ano to? Sabi ng talo, bukas, kasi itong mga tao. Alam mo may-ari, narinig niya na lahat ng tao, pupunta doon sa itim. Pagkagabi, busugin naman yung puti. Pagkabag, yung itim lang pagkain, ginutom. Laban! Lahat ng tayo nandun sa puti. Nako, pag lapit na itim, natalo. Walang lakas. Lagi kong talo. Ang spiritual na buhay natin, sabi ni Jesus, malakas ang nandito sa atin ng espiritu. Ngunit ang katawan natin mahina. Ibig sabihin, mayroon tayong balanse sa ating buhay. Kung pinapakain natin ang ating physical na buhay, sa umaga, snack pa, tanghalian, sa gabi. Pero ang ating spiritual na buhay, ano yung pinapakain natin? Umiinom lang tayo ng tubig. Pag-uhaw na uhaw na. Ang salita ng Panginoon, kailangan po natin lahat na mag-aral ng salita ng Panginoon. Kaya nga sabi ko, Lord, kaya tayo yung pagtitipon. Bakit itong pagtitipon? Di ba sinabi? Di ba ito yung pagtitipon? Sinagot po ni Kristo kanina. Doon sa Matthew chapter 18, verse 20. Sabi ni Kristo, 2 o 3 nagkakatipon dahil sa pangalan ko ng doon ng kasama nila. Ang pagtitipon nito, ay ito kay Kristo. Upang palakasin ang bawat isa sa atin. Kung mayroon naman tayo ng healing spiritual, nandiyan po ang Panginoon. Ilapit natin. Sabihin natin sa Kanya,